Barangay LS 71.108. Naranasan mo na ba ang magmahal? Sabi nga nila, kapag mahal mo ang isang tao, handa ang isakripisyo ang lahat para sa kabubuting nila. Mabuhay Chikoy, Barangay LS 71.108. Adrian nga po pala, isa sa inyong mga kachikoy. Makakasama niyo po ngayon sina Chikoy Angel at Marcos, handang magatid ng panibagong kwento sa inyo ngayong araw. Muli, Barangay LS 71.108. At si Adriano nga po pala, ang isa niyo pang kachikoy sa Barangay LS 71.108. Tara! Kamusta mga tagapakinig? Magandang umaga, hapon o gabi po sa inyo. Kung nasang panig man kayo naroon dito sa mundo, magandang araw sa inyo mga kachikoy. Ako nga pala si Angel, ang inyong kachikoy number 1. At ako naman si Marcus, ang inyong kachikoy number 2. Mga kachikoy, napakasarap sa pakiramdam na ibigin ka at magmahal ng wagas ang isang tao. Pero, paano kung ang taong ito ay inalayo sa iyo ng tadhana dahil sa iba't ibang rason? At isa na rito ay ang relihiyon mo. Mga kachikoy, ang kwento po natin ngayong araw ay tungkol sa isang dalawang magkaibigan na pinaghiwalay ngunit mula silang pinagtagpo ng tadhana na pinamagatang sa pusod ng pag-ibig. Sa itong kwentong maihahambing din natin sa Florante at Laura kung saan tutol rin ang kanilang mga magulang sa kanilang pag-iibigan. Hindi ko na alam kung anong patutunguhan. Ang hiling ko lang naman na itong naramdaman. Sa isang payapang lugar, naroon nakatira sina Kevin at Isla, ang ating dalawang magkababata. Araw-araw magkalaro ang dalawang ito sa may dalampasigan. Nakaguhit sa kanilang mga mukha ang sayang hindi may pipintas kapag silang dalawa lamang ang magkasama. Sa isang Sabado, nasa isang tabing dagat sila sa dati nilang tagpuan. Nakaupo sina Kevin at Isla sa ilalim ng isang puno at nag-uusap. Kevin, bakit parang madalang kang lumabas sa mga lumipas na araw? Unti-unting nababawasan ng oras na magkasama tayo sa isang araw lamang. Di mo nga pagkabag ba sa isip mo? Huminga ng malalim si Kevin bago niya itapat kay Isla na nalalapit na ang kanyang paglisan patungong Europa. Isla, ang tagal ko nang gustong sabihin sa ito. Naikwento ko naman siguro sa noon ay balang araw ay kukunin kami ni Papa papuntang Europa. Na kapag nangyari yon, ang Europa ng aming magiging permanenteng tirahan. Mayroong naramdamang kirot sa puso si Isla nang marinig niya ang salitang lumabas sa bibig ni Kevin. Ngunit pinanatili niya na lang umiti at sinabi, Hindi ba't matagal pa naman iyon? Sabi ng iyong mama ay walang kasiguraduhan mangyari yon. Hanggang hindi kayo natatapos sa pag-aaral dito. Hindi ba? Hindi ka nagkakamali, Isla. Sapagkat nagkaroon ng sakit ang Papa at hindi namin alam kung hanggang kailan na lamang siya sa mundong ito. At kung ilang oras na lamang ang meron siya, Isla. Hanggat nabubuhay pa ang Papa, gusto sana na kaming makasama, lalong-lalo na si Mama. Pero huwag kang maglala, Isla. Meron pa naman kaming isang buwan dito sa probinsya. Marami pa inaayos ang Mama bago kami tulang lumipad ng Europa. Ipagdadasal ko ang kalagayan ni Tito. Sana ay kaagad siyang gumaling. Magtiwala ka lang, Kevin. May awa ang Diyos. Salamat, Isla. Napakaswerte ko talaga sa'yo. May kaibigan na nga, may kapatid pa. Simula tayo mga supling pa lamang. O diba? Swak na swak. Ano ba, Kevin? Maswerte ako may kaibigan akong katulad mo, no? Napakaswerte. tumingin si Kevin sa mga mata ni Isla. Tingin na isang kasintahan lamang ang makakagawa. Isang tingin nakakayakap ng puso. Kaibigan lang ba talaga, Isla? Aminin man natin o hindi, mayroon na nabubong pagmamahalan sa damdamin ng dalawa. Unti-unting nahuhulog ang puso nila sa isa't isa. Tumatagal ay mas nakikilala nila ang isa't isa. Tignan natin, bumalik na tayo kila Kevin at Isla. Matapos ang usap nilang yun, hulaan nyo. Lunes na naman, hay nako, pasukan na naman ng mga batang ito. Sabay pumasok ang dalawa. Lagi naman, ang nakakakilig rito ay magkaklase pa talaga. Talaga naman hindi mapaghihiwalay ang dalawa. Ay, malapit na nga pala pumunta ng Europa si Kevin, no? Huwag nating isipin yan. Ilagay natin sa ating mga isip na marami pa silang oras kasama ang isa't isa
hanggat narito si Kevin kasama ang Isla. Naglalakad ang dalawa sa may hallway ng kanilang eskwela. Isang normal na araw para sa kanila. Dalawang magkaklase, magkaibigan na walang kaalam-alam sa posibleng mangyari sa kanilang pagsasama sa hinahan. Kevin, may plano ka pa mamayang hapon? Wala naman, Isla. Bakit? Pwede ka kaya? Doon sa pinupuntahan natin ng mga bata pa tayo. Tagal na rin kasi natin di dumadayo doon eh. Ano naman? Ikaw pa ba? Yun, ay, wait lang ha. May pinapagawa pa pala kasi sa akin si Ma'am De La Cruz. Ikaw ba? Sige, sige. Ako rin may kailangan pa akong tapusin para sa group project natin. Kita na lang tayo mamaya. Sige, mag-iingat ka ha. Pagkatapos nun, ay nagpaalam na sila sa isa't isa at pumunta sa palagi nilang pinupuntahan noong bata pa lamang sila, sa may tabi ng puno sa dalampasigan. Biruin mo, napakagandang tagpuan. Bagay na bagay sa kanilang dalawa, no? Eh ganda nga, ngunit tuksan muna natin ngayon ang mga mangyayari. Tara! Nasaan na kayang islang iyon? Malapit na magdilim ah. Kevin, pasensya na. Medyo natagalan ako. Inutusan pa kasi ako ni nanay. Buti naman at hindi ka nakatulog. Ito talaga oh. Halika nga rito. Masaya silang naghahabulan sa dalampasigan. Habang papalubog ang araw, hindi maipinta ang kanilang mga ngiti. Mga ngiti na tila ba may hampas ng pagmamahalan. Habulin mo ako, kung kaya mo. Pag nahabol kita, nagot ka talaga sa akin. Kikitiin kita. Naghapulan sila, walang tigil ang kanilang tawanan. Ilang sandali lamang, naabutan na ni Kevin si Isla. Niyakap niya si Isla mula sa kanyang likod at kiniliti. Tumawa silang dalawa ng malakas. Pagkatapos nun, muntik nang madulas si Isla. Mabuti na lang at nasalo siya kagad ni Kevin. Hinawakan ni Kevin ang baywang ni Isla na ang saluhin niya ito. Nagtitigan silang dalawa ng matagal na tila bang ayaw na nila matapos ang natitirang sandaling iyon. Sabi nga nila, pag mahal mo, mahal mo. Gagawin mo ang lahat para lang makasama sila. Susugal mo ang lahat, manatili lang sila sa iyong tabi. Hindi na ako makapaghintay kung paano nila bibigyang solusyon ang kanilang mga haraping problema. Nalulutasin nila mapahiwalay o dikit man sila sa isa't isa. Malalaman natin yan sa pagpapatuloy ng kwento. Ay, pasensya na. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Salamat sa pagsalo mo sa akin. Nasa isip ni Isla. Paano ba ito? Tila ako'y nakakaramdam ng galak at saya sapagkat kakaiba. Maging ito'y galak at saya na nararamdaman lamang sa pag-ibig. Pasensya na ulit. Hindi, ayos lang. Matanong lang. Bakit ka nga ba nag-ayang pumunta dito? Na problema ba, Isla? Wala naman. Gusto lang kitang mas makasama ng matagal at gumawa pa ng maraming alaala kasama ka bago ka umalis. Ah, ganun ba? Nakakilig naman. Sulitin na natin hanggat may panahon pa. Sus Kevin, yun ka na naman. Pero sige ba, bakit hindi? O siya, tara. Punta tayo doon sa may ilalim ng puno. Hoy! Teka lang Kevin! Huwag ka tumakbo! Noong nasa ilalim na sila ng puno, doon sila nagtawanan at nagsaya. Umabot sila hanggang gabi at hindi na namalayan na malapit na palang magtapos-siling. Maranas na rin ba kayo ng kayong dalawa lamang? Nakaupo sa tabi ng dagat, sa ilalim ng puno, habang pinapanood ang pagbagsak ng araw. Hay kay sarap ng pakiramdam, hindi ba? Sobrang sarap nga sa pakiramdam. Kailan ko kuling muling mararanasan yan? Hay nako! Tigilan mo na yan! Wala na yan! Malalim ang pagtingin ni Isla sa magandang tanawin na nasa kanyang harapan. Labis na nagagandahan. Ang ganda no? Ngayon na lang ulit ako nakalabas ng ganitong panahon. Mapayapa, tahimik, Mas maganda ka, Isla. parang sira lang. Bakit hindi ba totoo? Isang buwan na lang, Isla. Hindi ko hahayaang may masayang na araw na hindi ko na ipapakita ang tunay ko nararamdaman para sa'yo. Hindi pwede. Naunahan mo na naman ako. Nagtaka ang binata sa sinagot ng kanyang minamahal. Nagpapahiwatig raw ba kaya na may gustong aminin? O sadyang damdamin niya lang ang bumabagabal sa kanya? Kevin, matagal na kitang gusto. Matagal na kitang minamahal. Simula bata tayo, alam kong ikaw ay nailalaman itong puso